So ang ating pong reverend at ang ating pastor is currently on a mission sa bansang Japan. So let us always include them in our prayers na sila po ay pagtagumpayin at samahan ng ating Panginoon, pangunahan ng mga matatapat na anghel. Marami pong kaluluwa hindi lang mga kababayan natin ang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, bagkus maging ang mga taong naninirahan talaga doon. Amen po ba? So always include them in your prayers. Yan. So I am so grateful po sa aking pong mga leader, sa aking pong pastor for the privilege na mapagkatiwalaan, magamit ng Diyos upang itaas ang kanyang ngalan, gayon din ituro ang kanyang katwiran. Are we all excited? Parang hindi ko makita ang mga ngiti. Excited ba tayo? Amen! So, we will be interacting, Yan, ako po ay may kausap dito. Kausap ko po kayo. Tayo po'y kinakausap ni Holy Spirit. Amen. So, this is an opportunity. Every Sunday service, always look for an opportunity na tayo po ay makorek, tayo po ay maitama, tayo po ay maiayos. Because we are, nasan po tayong journey? Journey of discipleship. Ibig sabihin, nagpapaayos po tayo ng buhay sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sino pong perfect na dito? Ay, praise God, alam, So, wala pong perfect sa atin. Si Lord lang. Thank you so much, Pastor Mark. So, si Lord lang ang perfect, At siya nga yung namatay pa para sa atin. Amen po ba? So, we are in the journey of discipleship. Kaya naman, ayusan po ito ng buhay. Amen? So, bawat isa po sa atin ay continuously inaayos ng ating Panginoon. Praise God. So, hindi lamang po kayo, gayon din, bawat isa po sa amin na ginagamit o pinagkatiwalaan ng aming Rev sa lugar na ito, tinuturuan po tayo, araw-araw ng ating buhay. Kaya nga we are doing our devotions, we are going to church every Sunday. Meron din po tayo mga midweek, may mga commercial, May mga midweek services tayo, may mga IDM mentoring tayo. Bakit po? Kasi ang tao ay nakakalimot. Ang tao ay kung minsan ay hindi niya alam or unaware na kailangan we must always be reminded. And today po, i-remind ulit tayo ng Panginoon. Yan. So, kapag tayo ay tinutuwid, kapag tayo itinatama, tandaan po natin na tayo ay mahal, tulad ng ating mga magulang. Kapag tayo ay pinapagalitan, pag tayo pinagsasabihan, it only means mahal po tayo. At gayon din ang ating Panginoon. The more that we are studying the Word of the Lord, tayo po ay itinatama dahil mahal po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen? Yan. So, kailangan po nag-amen. Alam niyo po ba there's power in agreeing or in saying amen? It means ikaw ay by faith nag-a-agree, doon sa binitawan ng taong iyong kausap. Amen po ba? Yan. Practice na natin yan, ha? Kaya pag nagsabi si Rab ng amen po ba, wag naman para tayong yan. So, sasabihin din natin amen. Okay. So, sabi po sa mga Hebreo 12 verse 6, sapagkat itinutuwid ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang mga itinuturing niyang anak. Sa tingin niyo po ba may mga bagay pang dapat ituwid sa atin? Amen po ba? So, are we excited na mapalo? Yan. So, nung nakaraan, nakaka-bless po si Brother Obet, yung kanya pong testimony ng buhay niya. How the Lord worked in his life. How the Lord changed him, as a man of God. Kung papaanong naisa sa buhay niya, hindi lang niya binabasa. Ang pinakamahirap na masakit na pinagdaanan, But he learned how to forgive. At iyon po ay napakadaling sa biyaya ng Lord, So, pinakamahirap is to really forgive someone that caused you pain. Pero nakita natin sa buhay ni Brother Obed, because of the righteousness of the Lord, because of the grace of the Lord, because he has experienced that forgiveness himself, nagawa din po niyang magpatawad. Amen po ba? Yan. So, ngayon po, tuturuan din tayo ng Lord. Our God is the God
who is a very giving God. Siya po ay mapagbiyaya, mapagbigay na Diyos, 'di ba? At ang una niyang binigay sa atin, ang kanyang binigay sa atin ay ang kanyang bugtong na anak na ipinangako niya. Amen po ba? So the greatest gift of all is Jesus Himself, our Lord and Savior. Yan. So we will seek more. What is giving? Alam niyo po ba na ang giving pala is not a money issue? Yan. Hindi pala siya issue dahil wala kang pera o dahil wala kang resources o dahil wala kang pagkukunan. It is about the heart issue. Yan. So problema pala siya ng puso mo. Pag pala tayo ay hindi natin magawang magkaloob o hindi natin magawang mag-share sa ating kapwa. Amen po ba? So again, si Lord ang author ng pagbibigay. Therefore, bilang mga disciples or lingkod ng Diyos, we must also follow. 'Di ba? At yung biyaya ng pagbibigay din. Amen po ba? Are we all excited? May kausap pa po ba? Yan. So tuturuan po tayo ng Diyos paano ba magbigay. Pero pagbibigay ng mula sa ating mga puso. So kapag po daw tayo may problema sa giving, 'di ba? Heart problem pala siya. Unknowingly, heart problem pala siya. So the intention o yung attitude mo behind a gift ay higit na mas importante kesa sa amount. Ibig pong sabihin, hindi sa laki ng bigay mo, hindi sa kaunti ng bigay mo, pero sa intensyon ng puso mo at sa karakter na meron ka kapag nagbibigay ka. Amen po ba? Di ba? Meron kasi tayong mga ugali na kailangan malaki, kailangan maganda. Di ba? Pero ano bang intention ng heart mo when you are giving something, especially to the Lord? Amen? Because the Lord looks at the heart. Di ba? Sabi niya kay Samuel noon, Samuel, ang tao ay tumitingin sa physical, di ba? Pero ako'y tumitingin sa puso ng tao. So kung meron man tayong higit na pagagandahin, iyon ay ang ating mga puso. Amen po ba? Yeah, so true generosity comes from a cheerful, selfless, and willing heart, not from pressure or desire for recognition. So hindi daw compulsory o hindi lang out of pressure kaya ka magbibigay. O hindi lang dahil gusto mong ma-recognize, uy, malaki yung binigay ni ganito. Yan. So nagigets po ba natin yung pag-aayos ng Lord sa puso ng bawat isa sa atin in terms of giving? Amen po ba? So ang perspective nito ay rooted in the belief that giving is an act of worship. So when we give something, 'di ba, ating time, ang ating resources, kung ano man ang meron tayo, it is an act of worship sa ating Panginoon. And it is not just an act of worship, pero ito'y act of obedience din pala. Amen po ba? Ito'y pagsunod din sa Panginoon. At mamaya po tatalakayin natin, ano ba yung mga bagay or ways, papaano tayo makapagkakaloob, di ba? Hindi lang sa church, but also sa ating mga kapatiran. Okay. At gayon din daw po, ang taong hindi nag-o-obey sa kalooban or principle ng Diyos ay may issue din in regards of reverence to God. Ang ibig po sabihin, ang taong hindi sumusunod sa Diyos, kulang sa banal na takot. Amen? The beginning of wisdom is the fear of God. Ibig sabihin, pag may banal na takot ka sa Panginoon, hindi mo magagawa or may boundary ka or may bubble ka, di ba, hanggang dito ka lang. Nagigets po ba? So ang kulang pala sa tao, kaya siya walang banal na kaya wala siyang pagsunod sa Panginoon, ay banal na takot. Why? Because we are always under the impression that the Lord is just merciful, that the Lord is gracious, ang Diyos ay mapagpatawad naman. But we forget the part na ang Diyos din po ay just o makatarungan na mamalo. Amen? So ang ating pong Diyos, di ba, siya ay, kaya nga po tayo nag-share ng Word of God because we don't want these people or the unbelievers to experience the wrath of God o yung galit ng Diyos. Totoo pong may galit ang Diyos, no? Kapag ang tao ay hindi nag-repent sa kanyang mga kasalanan, di ba, eventually he will experience, in the judgment day, he will experience the wrath of the Lord. Nagigets po?
Yan, take note po natin yan, no, kasi mahalaga na maintindihan natin. Kaya po tayo nag-aaral ng Word of God, hindi lang para maging mabiyaya, hindi lang tayo ay mapagkalooban, but also to establish that fear of the Lord. Amen po ba? Natututo po ba tayo? Again, the Lord is gracious, merciful, but He is also just and righteous. Amen? Sino po dito ang nagde-devotion na? Praise God. So, I encourage all of you po, kung sino man ang inyong pastor, leader, ask them to help you how to do devotion. Ask them kung paano ka magba-Bible read because iyon po ang inyong guidance sa mundong ito. Amen? Yan. So, in Matthew 6 verse 21, sinabi po dito, For where your treasure is, there your heart will also be. So sa Tagalog po, sapagkat kung nasa ng iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Yan. So ang tanong po, nasaan po ang ating mga kayamanan? Magsasabi dyan, nasa bulsa, pastora. O nasa bangko, pastora. Yan. So ang ibig pong sabihin, it means your deepest affection and priorities will be focused on what you value most. Ano ba yung pinaka-binavalue mo? Ano ba yung pinaka-pinag-i-investan mo? Ano ba yung pinaka-pinagkakaabalahan mo? 'Di ba? Iyan ba ay possession? Iyan ba ay kung ano man na, 'di ba? For example, gusto mong mag-acquire ng maraming kayamanan, nandun yung puso mo. 'Di ba? Kung ano man ang nandun yung time, energy, and resources, then your treasures are also there. Nasaan ba? Yan, assess sa sarili. Tayo lang ang nakakaalam yan. Sarili lang natin. No, ito ay sermon na sinabi ni Jesus sa mount, 'di ba? Ina-advise niya that we must focus on heavenly treasure kesa po sa mga makamundong bagay. Amen po ba? So ang priority po natin ay nagre-reflect ng kung ano man ang vina-value natin. Do we prioritize the Lord? Yan, pauna pa lang po ito. Do we prioritize the Lord? So the praise connects to person's action, diba, and priorities to their inner desires. Again, sabihin natin, we cannot mock the Lord. Pwede ba sabihin mo, we cannot mock the Lord. O hindi natin maloloko ang ating Diyos. Amen? So ano ba yung pinapriority mo? 'Di ba? Ano ba yung mga actions mo? Yan. So kung ang treasure natin, sabi ko nga kanina, nasa material wealth, their heart or focus will be on acquiring, protecting those earthly possessions. Di ko po sinabing bawal maging matalino sa pera, bawal mag-invest, pero yun ba ang buhay mo? Yan. At tumahimik ang lahat. Amen? Praise God. So ano pa po? Ang verse na ito na aking binanggit ay nagsasabi ng eternal value, di ba? Kung paanong itinuro ito ni Jesus sa Mount, sabi niya, treasures in heaven rather than temporary earthly possessions. Yan. So kung meron man tayong pag-i-investan more than, di ba, kung ano man ang meron tayo ngayon, let us invest on heavenly possessions. Yan ay ang ating spiritual growth, 'di ba? Ang ating kapayapaan, ang ating pakikipagkapwa-tao, or ang ating pag-support sa ministry, 'di ba? Ang ating madaming pamamaraan. At iyan po ay pagkakaloob sa atin ng Lord. At ang Lord ay mangungusap sa bawat isa po sa atin. Maring magsabi dito na, wala pa naman po akong resources eh. Your energy, your time, pwede mo yan i-offer sa Lord. You can offer whatever you have. Alam niyo po, ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng mai-offer mo. Okay? Si Lord pa rin ang magkakaloob niyan sa'yo. Your talents, your skills, your gifts. Kaya sa lahat ng mga marunong kumanta, marunong umawit, marunong maggitara, yan, we encourage you din po na mag-join sa aming rehearsal every 11 a.m. Yan. So madami tayong commercial, no? But we encourage you all po, para po magamit mightily ng Lord yung mga pinagkaloob niya sa inyo.
Amen? So ano pa ba? A person's heart is revealed. Yan. Nakikita ang puso. What a person spends their money on is a reflection what their heart is set on. Saan ba mas nauubos yung resources na meron ka? Saan mo ba mas ipinagkakaloob ito? Diba? This can reveal whether their focus is on earthly or heavenly things. Kaya ako po, nabibless po ako kay Pastor Mark, no? Yan, shout out. Nabibless ako sa kanila ni Pastora Mabel. Talagang they have offered their lives, whatever they can give, talagang ibibigay nila sa Diyos. Kaya naman, they are tremendously blessed kung ano man ang meron sila. So to God be all the glory lamang po sa kanila pong mga buhay, no? Amen. Yan. So, dako naman po tayo sa isang parte pa. So again, the Lord is correcting our hearts. The Lord is may pag-aayos na ginagawa sa puso natin. Di ba? Pag-iiba, pag-change ng shift o pag-shift ng ating mindset in regards to giving. Yan. So alam niyo po ba that God and money are often presented as opposing forces or masters? Ibig pong sabihin, kadalasan na naipapantay ng tao ang pera sa Diyos. Paano ko po nasabi? May trabaho ako eh. Kailangan kong pumasok eh. Kailangan kong gawin to eh. Ay kikita ako ng pera dito eh. 'Di ba? Unknowingly, hindi mo alam, 'di ba? Nare-replace mo na pala yung position ng Lord sa mga pagkakataon na pwede ka palang kumita ng pera. Amen? At natahimik ang lahat. Yan. So tayo po ay kinokorek ng ating Panginoon. So again, the Lord is reminding us that no one can serve two masters. Hindi mo po kayang sambahin ng dalawang masters. Isa lang daw po. So walang taong makapaglilingkod sa dalawang amo sapagkat kapopootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Amen? O kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganoon din naman, hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at kayamanan. Again, we are not against the money. Diba? Sabi po, money is the root of all evil. Money po ay ginagamit yan ng Diyos. But how you use it, diba? Paano ka ba mapagkatiwalaan dito? Diba? Ang pera ba ang nasusunod o ikaw ang nasusunod? Diba? Kailangan ikaw ang masunod because you have the authority. At hindi po tayo pwedeng pasunurin ng kaaway o sa pagtatago niya sa kayamanan. Amen? Sino po dito lahat gustong yumaman? Siyempre, wala namang hindi. Ako din po gusto kong yumaman. Lahat po tayo gusto nating yumaman. At kaloob ng Diyos na tayo po ay yumaman. Pero magtataka ka, no? May mga tao po na hindi pinagkakatiwalaan ng ganito. Bakit kamo? Because the Lord knows the desires of your heart. Because the Lord knows kapag binigay ko ba to, mapagkakatiwalaan ko ba? Because the Lord knows pag binigay ko ba to, ikapapahamak niya ba? Amen? And sometimes, hindi siya nabibigay sa atin because we are not good stewards. Anong ibig sabihin? Hindi ka mabuting katiwala eh. Diba? We spend more than what we mean or kung ano man yung ating kinikita lang. Diba? So, tayo po, dapat matuto tayo. We must be financially smart. Diba? At dapat matutunan din natin the principle of sowing and reaping. The principle of putting the Lord first. Diba? Sabi nga po sa Matthew 6:33, "Seek me first and my righteousness, and all these things shall be added unto you." At yung all these things na yan, it doesn't only refer to money. Hindi lang po yan pera ha. Nandyan ang kapayapaan, nandyan ang kasaganahan, nandyan ang kagaanan, nandyan ang pag-aayos ng relasyon, nandyan ang presensya ng Panginoon. So it doesn't mean or hindi lang siya nagre-refer sa pera. Okay? Or earthly possessions that you have. But a healthy body, a healthy mind, a sound mind, diba? Yan po ang kaloob ng Diyos. Kapag inuna natin siya, minsan kasi nami-misinterpret ng tao ang Diyos eh, no? Minsan nasasabi natin, Lord, nagtatites ako. Lord, nag-o-offering ako. Lord, nagbibigay ako ng ganito. But do we assess ourselves? Bakit tayo nagkukulang? Baka sumobra ka ng kakakape mo. Bakit tayo nagkukulang? Baka panay ka sa mall.
'di ba? Bakit? 'Di ba? Sapat ang biyaya ng Diyos, but we must also assess ourselves. Are we a good stewards? Amen po ba? Intro pa lang ito, guys. Yan. Amen po ba? Amen. So, we must assess ourselves. At kapag inuna pala natin ang Panginoon, sabi dun sa verse, seek me first and my righteousness. Yung kalooban ko, yung katwiran kong unahin mo at ako. At lahat yan idaragdag ko. Minsan kasi nauuna muna yung mga, minsan may mga maririnig ka na magsasabi na, Lord, babalik ako sa iyo pag meron na ako. Or kapag maayos na ako. You cannot do that. Only the Lord can fix your issues. Only the Lord can deliver you from poverty. Only the Lord can help you. Diba? Diyos lang ang makakatulong sa'yo. Ang gagawin mo is to do what He wants Him for you to do. Kailangan mong sundin ano bang kalooban ng Diyos. Natatandaan ko po, no, nung kami po ay bago pa lang ni Sister Ayi, during the pandemic, si Mama ay ang aming unang leader. So siya talaga ay very strict, very straight to the point. And iyon po ay napagpala kami. Nasaktan kami, but we are blessed, di ba? To be able to know na ang kalooban pala ng Diyos ay ganon. So sabi niya po, alam nyo ba na when you don't do tithes, or kapag di ka daw nagta-tithes, nagnanakaw ka pala sa Diyos. At sabi ko nun, grabe naman yun. Nanakaw. At tumahimik kami. Diba? Kasi broke na ako at that time eh. During that time, lubog ako sa utang, wala akong pera ni piso, tapos sasabihan pa akong, nanakaw. Ay, nakaw ko. Diba? So, mapapaisip ka, and it struck in my heart na parang, hala. And that's when the time that it encouraged me, hindi po ako naglugmok na, hindi na ako magsisimbang, nanakaw daw ako. Diba? It struck in my heart na sinabi ko na, babawi ako sa Diyos. Kasi nung time na pinagpala niya ako, nakalimot ako. Nung time na nag-a-abroad ka, naglalaboy ka, naglalamierda ka, diba? Nag-iinom ka, nagpapakasasa ka sa biyaya ng Diyos, hindi mo naisip ang Panginoon. And then, nung time na yon, alam niyo po ba, from being mahiyain, nahihiya ako magbenta ng mga kung ano-ano, na hindi ako madiskarte, nandun pa rin yung pride eh. But the Lord stripped it off away sa aking pong puso. Diba? At nag-start tayo sa maliit. Kung ano makita ko sa online, re-resell ko talaga yan. Talagang magme-message pa ako sa kung sino-sino mga kong tao. Pero legal po yung binibenta natin. So kung sino-sino mga tao, dumating pa yung, kasi uso doon yung mga dried fish. So kahit anong makita ko sa online, basta i-resell ko yan. Because I want to give my 10% to the Lord. Yun yung gusto ko, Lord. Gusto kong magbalik sa'yo. Diba? Not because pagpapalain mo ko, pero gusto kong mabalik sa'yo yung para sa'yo. Amen? So again, the Lord will help you, deliver you to that poverty that you're experiencing, deliver you to that brokenness, but you have to step out of your comfort zone. Kailangan mo pong kumilos, kailangan mong ibaba ang pride mo, kailangan mong mag-repent. Amen? Kailangan mong kumilos. Amen po ba? So action, a faith without action is ano? Patay. Kaya po tayo ay tinutulungan ng Panginoon. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Amen? So again, the Lord is changing our mindset in terms of giving back to Him. In terms of giving. So meron pong pagtatama sa mindset natin through the principle of giving. Amen po ba? Amen. So hindi lamang po mindset, but also the intention when we give. Paano ka ba magbigay? It is very important. Okay? So nowadays kasi makikita natin sa TikTok, may mga nagbibigay. Wala pong problema doon. It is an inspiration. But what is the intention of the heart? Para lang ba masabing mabait ka? Para lang ba masabing nagbibigay ka? Para ba masabing mayaman ka? But the true kind of giving ay yung taong nagbibigay kahit wala na siya. Anyway,
Amen po ba? Amen. Parang walang nag-amen doon, ha? Amen po ba? Yan. So, sabi po sa Mateo 6 verse 1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lamang. So again, the Lord is correcting us. Hindi porket ang tithes ni Pastor Mark ay 10,000, kailangan ko rin mag-tithes ng 10,000. Hindi pwede yun. Diba? So ang iisipin mo, what is the intention of your heart? Kinorek po ako ni Rev dito, ha. Sabi ko dati, 5 pesos lang yung ita-tithes ko, Lord, nakakahiya naman. Alam niyo, sabi sa akin ni Rev, Nak, 5 pesos and 5,000 is same in the eyes of the Lord. Pantay yan sa mata ng Diyos. Ang pagkakaiba lang ay yung tayo ng puso mo. Amen? So, kailangan maayos ang puso natin when we are giving. Not out of compulsory pressure o dahil nagbigay siya, kailangan magbigay din ako. Amen? So, the Lord is correcting us. Amen po ba? Verse 2, kaya kapag nagbibigay kayo ng limos, huwag na ninyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao sa mga sinagoga at sa mga daan para purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyong totoo, natanggap na nila ang kanilang gantimpala. So when we allow our left hand to know kung ano man ang ginagawa ng kabila nating kamay, natanggap na pala natin yung reward from the Lord. Diba? Verse 3, sa halip kung magbibigay kayo ng limos, huwag ninyong ipaalam sa inyong kaliwang kamay kung ano ang ginagawa ng inyong kanang kamay. Verse 4, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim ang siyang gagantimpala sa inyo. Again, the Lord is fixing our hearts. Inaayos po ng Diyos ang puso natin in terms of giving. Amen? So it means when we give, assess yourselves, what is the heart of my giving? Kaya po ang title po ng ating pagbubulayan is, The Heart of My Giving, or ang puso ng aking pagbibigay. May puso ka pa ba pag nagbibigay ka? O dahil kailangan mo lang magbigay, o dahil nakasanayan mo na, o dahil ugali mo na yan, 'di ba? So the motivation is over the amount. Diba? Ano mang ang mas mahalaga sa Diyos is the spirit of the gift. Ano bang laman niyan? Ano bang puso niyan? Giving a small amount with a generous heart is more significant than giving a large amount grudgingly. Ibig sabihin, yung sinabi ko po kanina, hindi mahalaga yung maliit o malaking halaga, ang mahalaga ay yung tayo ng puso mo. Amen po ba? Second naman ay cheerfulness. Ikaw ba ay masaya pag nagbibigay ka? Do you give joyfully? Do you give freely? Diba? Meron bang gratitude sa puso mo pag nagbibigay ka? Diba? At ang true giving po comes from genuine care for others. Yan. So hindi po tayo nagmamalaki na, oy, may pagbigay ako. Amen? So, yung nagre-reflect po ng ating values, yung treasure. Diba? Kung nasaan yung puso natin, kaya katulad po nung sinabi ko kanina. Yan, praise God. So, ang ating pong Diyos ay tinuturuan tayo. At ano pa ang naituturo sa atin ng giving? Naalala ko po yung tinuro ni Pastora Mabel. Sabi niya, giving gives us the feel of contentment. So when you give to the Lord, when you give to other people, when you help other people, diba, ikaw ay nagkakaroon ng sense of contentment o nakokontento ka at nakikita mong ay blessed pala ako. Amen po ba? Sabi dito sa unang Timoteo 6:6-8, sabi po ay, kung sa bagay, daig pa ng taong namumuhay ng banal at kontento na sa kalagayan ang mayaman. Ang totoo, wala tayong dinala sa mundong ito at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya kung mayroon pa tayong pagkain at pananamit, dapat na tayong makontento. Amen po? So, sapat ang biyaya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Tandaan po natin that we are more than blessed when we are able to give. Amen? Amen po ba? Yan, parang natatahimik na sila. So ano pa po? Giving cancels greediness. O kapag ikaw pala yung nagbibigay, nakakansela nito ang pagiging sakim mo. Amen?
Aminin po natin, sakim talaga ang tao. Natural nature yan. Evil nature yan. And the Lord is letting us know the power of giving para po tayo ay hindi maging madamot. Para po hindi makapasok ang kaaway sa atin. Greediness, diba? Dito pinasok si Judas eh. Kaya ingat-ingat po tayo. So when we give, diba, it cancels greediness. So iwasan po natin, sabi po sa mga Hebreo 13 verse 5, iwasan yung pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa kung anuman ang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hinding-hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Diba? The Lord is always there. Sabi naman ng Panginoon, lagi pangako niya yan eh. Diba? He will never leave us nor forsake us sa lahat ng seasons ng ating pong buhay. Amen po. At gusto ko lang din pong basahin sa inyo ang paalala ni Pablo sa Corinthian Church. Yan. So sabi po dito ni Pablo sa 2 Corinthians 9 verse 6, tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti, at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Sabi ko kanina, the intention of the heart. Bakit naman dito, Pastora, marami tsaka kaunti? Yan. Alam niyo po ba, yung hindi natin paggawa, pagtatanim mo pala yun. Kapag pala mga bagay na hindi mo ginagawa na kalooban ng Diyos, nagtatanim ka na pala. Kapag pala may mga bagay na dapat mong gawin pero hindi mo ginagawa, nagtatanim ka na pala. Everything that you do, umawit, kumanta, magpuri, lahat yan ay tanim mo. Amen? Lahat yan ay binibigay mo sa Diyos. Lahat ng ginagawa mo, every decision, every work that you are doing, diba? Every labor, lahat yan ay tanim mo. Every word spoken, tanim mo yan. Everything that you do is tanim mo. Curse, blessing, lahat yan tanim mo. Kaya biyaya po ng Diyos na unawaan natin ang kanyang kalooban. Na unawaan natin that every spoken, the life and death is in the power of tongue. Kaya ngayon pwede na nating kanselahin. Lord, every negative curses I have spoken in my life, I am reversing it and blessing. Lahat ng masasama kong sinabi nung araw, hindi ko po yun tanim sa buhay ko at sa pamilya ko, kinakansela ko na po. At lahat ng mga taong nakapanakit sa akin, hindi ko po tinatamnan ng galit, hindi ko po tinatamnan ng kung anumang mga masasamang bagay, but I am sowing goodness and your forgiveness, O Father. Tandaan mo, lahat ng tanim mo, aanihin mo. That is the principle of the Lord. Ano man ang iyong tinatanim sa kapwa mo, ano man ang tinatanim mo sa church mo, ano man ang tinatanim mo, aanihin mo yan. Gusto ko pong bigyan ng lesson ang bawat isa sa inyo. Nung ako po ay in my rebellion era, no, gusto ko na lang pong i-share ito sa inyo because napagtagumpayan na po sa biyaya ng Panginoon. No? Nung time na ako po ay nagre-rebelde sa aking pastor, which is Rev Jamel. No? Unknowingly, hindi mo alam na nagtatanim ka pala. And you know what? I have reaped what I've saw. Kung ano man yung tinanim ko sa kanya, na-receive ko pa yan ng doble. Ano pong ibig sabihin? Kung ano man ang ginagawa mo, marireceive mo yan. Ano man ang tinatanim mo, nare-receive mo yan. Amen po ba? So in everything that you do, kaya po magtanim lang po tayo ng kabutihan sa kapwa natin. Magtanim lang po tayo ng kung ano man ang kalooban ng Diyos, 'di ba? Ano man ang katuwiran ng Diyos, yun dun po tayo. Amen? Because whatever you do, that is not only your future, future yan ng pamilya mo. Future yan ng mga kamag-anakan mo. Future yan ng kapatid mo. Alam niyo po kung bakit ko po nasasabi. Nung ako po ay naging lumapit na sa Lord, nag-surrender na ng buhay ko sa Lord, ang buhay ko po ay tulad nung kinikwento ni Brother Lexus kanina. Ang buhay ko noon ay laging galit, full of resentment, full of unforgiveness. Diba? Madilim siya. Pag po pumasok kayo sa bahay namin, ang bigat ng pakiramdam. Bakit? Puro sigawan, puro sumpaan eh. Laging nag-aaway kami ng nanay ko. 'Di ba? Pero nung ako po ay
nag-fully surrender sa Diyos, alam niyo po, binigyan ng Lord ng trabaho yung nanay ko. Yung pangarap niya noon na nakalimutan na niya na pagiging nurse, ngayon po nagagamit na siya sa ospital. 'Di ba? Yung kapatid ko na walang trabaho, during the pandemic, nagkaroon po ng trabaho. Yung kapatid ko po na lubog sa utang na iniiyak ko talaga. Lord, I pray na ang kapatid ko po, in the name of Jesus, makakabawi po sa utang na meron siya. And you know what? Siya pa nanlilibre kapag lalabas kami ngayon. Ano pong ibig kong sabihin? When you surrender your life and make things right in front of the Lord, hindi lang ikaw ang blessed, but also your family. Amen po ba? So anumang tanim mo, may ani yan. Amen? So kung ano man ang itatanim natin, tandaan natin kabutihan lamang. Praise God po ba? Amen. So sa bawat isa sa inyo, verse 7, ikalawang taga-Korinto 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-atubili at hindi sapilitan dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So kapag tayo po'y nagkakaloob in everything that you do, diba? In everything that you give, pagod man yan or effort man yan, diba dapat may masayang puso. Kaya po tayo everyday nagre-repent ha. Ibig sabihin araw-araw kang humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Dahil when you repent daily sa Panginoon, pumapasok yung gratefulness. Nakikita mo kung gaano kabuti ang Diyos. Amen? So nagkakaroon tayo ng maayos na puso. Yan. So sabi po dito sa verse 9, gaya nga ng verse 8 po, at kayang ibigay ng Diyos sa inyo ang kanyang nag-uumapaw na biyaya ng higit pa sa inyong pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at nang umapaw rin ang inyong mabubuting gawa. Sino pong gusto nun, no? Na tayo magamit ng Diyos sa pagkakaloob, sa pagbibigay. Amen po ba? Verse 9, gaya ng sinasabi sa kasulatan, namigay siya sa mga dukha, kailanman ay hindi makakalimutan ng kanyang mabubuting gawa. Hindi ka man makita ng tao, but the Lord sees what you did. Ano man ang ginawa mo, kita yan ng Diyos, kaya hindi mo kailangan ng recognition because you are recognized by the Almighty God. Amen po ba? Amen. So ang Diyos na nagbibigay, verse 10, ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyong mga pangangailangan upang lalo pa kayong makatulong sa iba. Imagine, the Lord helped you first. Kumbaga, niligtas ka muna ng Diyos, tinulungan ka ng Diyos, at kapag okay ka na, pag naayos ka na, ikaw naman ang tutulong. Hindi mo yan sosolohin. Diba? And even your testimony, pagtulong mo yan because you are encouraging someone. Amen po ba? So, hindi yan laging pera-pera. Hindi yan laging, it's the intention of your heart, the motive of your heart. Amen? So, verse 11, pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang palagi kayong makatulong sa iba. At ang marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na ipinapadala ninyo sa kanila sa pamamagitan namin. Amen. Verse 12, dahil sa inyong pagbibigay, hindi lamang ninyo natutugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya, kundi magiging dahilan din ito upang marami ang magpasalamat sa Diyos. Verse 13, sapagkat pinatutunayan ninyo sa inyong pagtulong na sinusunod ninyo ang magandang balita. Again, when we give, ikaw pala ay nag-o-obey na din sa Panginoon. Amen po ba? Ang magandang balita tungkol kay Kristo sa inyong pinaniniwalaan at dahil sa pagtulong ninyo sa kanila at sa iba pa, papupurihan nila ang Diyos. So in everything na ating pong binibigay sa ating Panginoon, tandaan po natin may kinapupuntahan yan. Diba? Lahat ng ating binibigay, na-share din po natin yan sa ating kapwa. Amen po. So buong puso, verse 14, buong puso silang mananalangin para sa inyo dahil sa dakilang biyaya ng Diyos na ipinamalas sa inyo. Verse 15, pasasalamatan natin ang Diyos sa kanyang kaloob na hindi natin kayang ipaliwanag. Nakita nyo kung how the Lord will bless these people na nagbigay, 'di ba, sa Corinthian church. Kaya
biyaya na tayo makapagbigay, it is really a privilege and an honor. Diba? And then the principle of the Bible is sowing and reaping talaga. At imposibleng hindi ka tatanggap. Imposibleng hindi ka makaka-receive. Amen? Amen po ba? Yan. So meron po mga tao sa Bible na ginamit ng Diyos, diba? Nag-obey sila sa pamamagitan ng pagbibigay. Number 1 po dyan ay si Abraham. Hindi ko na po dyan inilagay. Pasadahan lang po natin ng mabilis. Number 1 is si Abraham, no? When he is willing to give his son Isaac sa ating Panginoon. At kung papaanong nakita ng Diyos na, bibigay pala sa akin. At nagpapakita ito ng ultimate trust mo sa Panginoon. Ano ba yung greatest possession mo na kaya mong ibigay sa Diyos, di ba? Kapag kaya na nating ibigay yun, ibig sabihin, ikaw pala'y buo at lubos-lubos na nagtitiwala sa Panginoon. And by the time napapatayin na po ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, sinabi po ng ating Panginoon at pinigilan po siya. At doon po nanggaling yung the Lord will provide because nag-provide po ng maiaalay ang ating Panginoon. Sabi ko po sa inyo, si Lord pa rin ang magpo-provide ng iaalay mo, ibibigay mo sa Kanya. Amen po ba? So mababasa po natin yan. Sa Genesis 22. Yan. So basahin lang po natin, no? I encourage every one of you na tayo po'y magbasa ng ating Bible. Sino pa po ba si Zacchaeus? Diba? Siya ay collector who promised na ibibigay po niya yung half possessions niya to the poor and to repay anyone na kanya pong naargrabyado. Amen? Sino pa? The poor widow. Ito po yung sinasabi ko na it doesn't matter kung 5 pesos or 5,000. Kasi, itong widow na to, yung small copper of coins, di ba? Binigay niya or nag-tithe siya. Di ba? Sinabi pa nga nung Pariseo na, yun lang yung tithes niya. Ako, malaki. But it doesn't matter to the Lord kung ano man ang amount. The intention of the heart matters the most. Amen po ba? Amen. Sino pa ba? The Shunammite woman na nagbigay generously, di ba? Consistently provided kay Prophet Elisha, napakadami, no, ng ginamit ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen po ba? Yan. So, sino pa ba? Si Joseph gave his own tomb for Jesus, diba, to be buried in. Sino pa ba? Si Jesus, diba? Ultimate example of giving. Si Jesus himself. Jesus gave his life for the salvation of humanity. Palakpakan natin ang Diyos sa kabutihan ng ating Panginoon. Diba? So, hindi i-impose sa atin ng Lord yung command na magbigay ka kung hindi niya na pa yan nagagawa. Siya muna ang nag-example niyan. Amen po ba? Yan. So, meron po tayong 4 types of giving based in the Bible that we must practice. Are we ready po ba? Ay, walang nag-amen. Are we ready, Lord? Amen? Yan. So, number 1 po is seed of faith. Yan. So, tayo po ay hindi lang i-inform, but the Lord will also transform the way we give. Amen? So sabi po dito sa ikalawang mga taga-Korinto 9 verse 6, tandaan ninyo ito. Ang naghahasik ng kaunti, inulit ko lang po, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Again, the verse 10, 2 Corinthians 9 verse 10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi sa magsasaka at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyong mga pangangailangan upang lalo pa kayong makatulong sa iba. Amen po ba? So kung ano man yung ating itatanim, make sure that it is quality, that it is the best. Ikaw lang nakakaalam kung the best yan. Ikaw lang nakakaalam kung talagang para yan sa Lord. Amen po ba? So ang seed of faith po, pinapractice po natin yan sa mga hindi nakakaalam. Paano natin pinapractice yan siya? Kapag tayo ay meron pong na-receive na word during the preaching, kapag po meron tayong, for example,
ang tinuro is magkakaroon ng buhay na walang hanggan ang iyong family when you surrender your life first. Diba? Tinaniman mo yan, Lord, also my family will be able to believe, not just believe in you, but magagamit mo sila mightily. And tataniman mo yon. Diba? Ano ba yung practice na yun? That is an act of faith. Amen ba? Kasi nag-a-activate siya. So when we offer something, alam niyo po ba that when we offer something with a price, especially kapag pera, kasi noong araw naman kasi mga prutas, mga kung ano man na bagay, but when we offer something with a price, iyan po ay sacrificial sa Diyos. 20 man yan o kung ano man ang presyo niyan, iyan ay sacrificial sa Diyos. Lalo kapag alam ng Diyos na yan na lang pero binigay mo pa din. Amen po ba? Amen. So number 2 po, tithes and offering. Yan, gusto ko po itong ituro sa inyo because simula po nung ako ay nag-tithes and offering. From 5 pesos, di ba? Ako po pinagkalooban ng Diyos ng trabaho. At yung trabaho, yung resources na meron ako ay natulungan po ako makabayad ng utang paunti-unti. Amen po. So again, hindi lang ikaw pagpapalain ng Diyos, but you have to also act in that faith, di ba? So yung tithes and offering, sabi po dito sa Malakay 3 verse 10, pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, sabi po ng Panginoon ng mga hukbo. Dalhin ninyo ng buo ang inyong mga ikapo sa bodega ng templo upang may pagkain ang aking templo. Kapag ginawa ninyo ito, padadalhan ko kayo ng ulan at ibubuhos ko ang sobra-sobrang pagpapala. Sino pong gusto nun? Amen. So we must practice na tayo po ay magbigay ng 10%. Alam niyo po ba, sobrang buti ng Diyos sa atin, no? Yung 90% sa'yo na yan. But the 10% is to honor Him for what you have right now. Again, when you give something to the Lord, it will cancel the greediness in you. It will cancel kung ano man ang meron sa inyo. And gusto ko lang i-testify, no? Nung time na ako po ay kinasal, talagang kulang siya ng 5,000. No? Sabi ko, kailangan ko nang i-chat yung aking kapatid. Magpapatransfer muna ako. Wala akong cash in hand. So, nung time na magpapatransfer ako, bigla akong inabutan nung ninang namin. Exact amount kung ano yung ipapatransfer mo. Ano pong ibig kong sabihin? Hindi po nagkukulang ang Diyos. Amen po ba? So, hindi nagkukulang ang Diyos kung ano man ang meron ka, ipagkakaloob sa'yo. Amen? And it's not about the money alone. Hindi po yan pera lang, ha? Hindi po yan itakas about yung kanina ko pong sinabi, the physical, the mental, the emotional. Holistically, ang Diyos nagbibigay ng pagpapala. Amen po ba? Minsan hindi lang natin nakikita kasi nga nakatingin tayo sa ibang bagay. But unknowingly, you are super blessed pala. Okay? So sabi dito, subukin natin ang Panginoon. So this is a challenge to all of us. I encourage you po, no, whatever it is, 5 piso man yan, 10 piso man yan, as long as you are being honest in the sight of the Lord, counted yan. Recognized yan. Amen po ba? Amen. At gusto ko rin pong ipatotoo, no? Bakit ko po gustong ipatotoo? Nag-start po ako ng magkano lang ang tithes at inangat po yan ng Panginoon. Nile-level up ng Diyos yan when you are being faithful in the small amount. 'Di ba? Si Lord na lang bawal daw i-reveal, sabi ni Lord. Yan. So gusto ko pong ma-encourage ang bawat isa po sa inyo. Amen po ba? That is the 10%. Again, that is the 10% of your resources. Kung ano man ang natatanggap, pensyonado ka man, ikaw man ay nag-aaral, student ka man, yung baon mo, whatever it is that you are receiving, di ba? Mas maigi na i-offer na natin ito sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So when we are doing our tithes, inuuna po natin ang Diyos, di ba? Natatandaan ko nung mga nakaraan, sabi ko talaga, Lord, talagang kulang talaga yung pangbayad ko ng bills. Naiisip ko na
next ano na lang kaya ako mag-ano. Pero alam nyo, nilaban ko talaga siya. Talagang kinuman ko ang mind ko na, oy, Satan, lumayas ka muna sa isip ko. Lumayas-layas ka dyan. You are not welcome here. No? At hindi po kami pinagkulang ng Diyos. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag inuna mo ang Diyos, kapag sinubok mo siya sa pamamagitan ng bagay na ito na pangako niya sa'yo, hindi ka niya pagkukulangin. Pero hindi ko naman po sinasabi sa inyo na maging one day millionaire, ano. Hindi ko naman din po sinasabi sa inyo na gawin nyo yung mga bagay na beyond your means o yung kakayanan nyo lamang. We have to be wise also in spending. Diba? Gusto rin naman ng Lord na maging matalino ka kung paano mo gagamitin yung perang pinagkaloob sa'yo. Amen? At kung ikaw naman ay from paycheck to paycheck, gusto ko po sabihin that you are blessed. Bakit? Kasi nababayaran mo lahat ng bills mo. Nababayaran mo lahat kung ano man ang meron ka ngayon. Blessed ka pa din. Do not compare yourself to other people's journey. Okay? So tayo pong lahat ay blessed ng Panginoon. We just have to check our own grass. O tingnan lang po natin kung papaano yung progress ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Leviticus 27:30, ang ikasampung bahagi ng lahat ng ani ay sa Panginoon. Yan. Ikasampung bahagi ng ani ay sa Panginoon. From Old Testament up to New Testament, pinapractice yan. And up until now, proven and tested. Sa mga lahat ng nagtatites, yan po ay totoo. We can attest to you, kahit sinong kausapin mo nag-tithes, hindi pinagkulang, hindi pinabayaan. Amen. But pero kailangan mo naman pa rin maging good steward. Diba? Di pwedeng isisi sa Lord na, Lord, nag-tithes ako. Ang tanong, good steward ka ba with the 90% that He has given you? Diba? Yan. Ano po, yun po ang tithes, 10%. At ang offering naman, diba? Ito naman yung pagbibigay mo sa Diyos. Diba? Sabi po dito, ulitin ko ulit, sa 2 Corinthians 9 verse 7, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan ng walang pag-aatubili at hindi sapilitan dahil mahal ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. So mahal ka ng Lord, mahal tayo ng Lord kapag tayo ay, iyon ay kinalulugdan. Alam niyo po ba, when we offer something to the Lord with a good and with a pure heart and a good motive, it is a pleasing aroma to His throne. Alam niyo po ba yun? Insenso siyang mabango sa Diyos. Kapag naaamoy niya yon, napakabango sa harapan ng Panginoon. Amen po ba? Number 3 is first fruit. Yan. So we practice it every first month of the year. Sabi po dito sa ating verse, yan, mahaba siya. Hindi ko na, i-take note nyo po, paki-take note. Nehemiah 10:35-38. Yan, first and best. Sabi po dito sa 35, nangako rin kami na dadalhin namin bawat taon sa bahay ng Panginoon ang unang ani ng aming bukirin at ang unang bunga ng aming mga tanim. Verse 36, dadalhin din namin sa mga pari na naglilingkod sa templo ng aming Diyos ang aming panganay na anak na lalaki, pati ang unang anak ng aming mga baka, tupat, kambing, ayon sa nasusulat sa kautusan. Pero ito po ay nung Old Testament ha. If we are about to compare, ito po ay natatransfer na or equivalent sa possession na meron tayo. The first that you receive sa unang taon o unang buwan ng taon. Yan, verse 37, nangako pa kami na dadalhin namin sa mga pari ang pinakamagandang klase ng aming harina at ang iba pang mga handog bilang pagpaparangal sa Panginoon upang ilagay sa bodega ng templo ng Diyos. Dadalhin din namin ang pinakamabuti namin mga prutas at ang bagong alak at langis ng olibo. Dadalhin din namin sa mga Levita ang ikapo ng aming mga ani dahil sila ang nangongolekta ng mga ikapo sa lahat ng bayang may mga sakahan. Verse 38, kapag nangongolekta ng ikapo, so gusto ko pong basahin niyo po ito from verse Nehemiah 35-38. No? So tayo po ay tutulungan ng Panginoon. When we are assigned something sa ating pong first fruit, kailangan bantayan mo siya. 'Di ba? Na mangyari siya sa buhay mo. Again, first and the best.
At ikaw lang ang nakakaalam niya. At gusto ko pong ipatuto sa inyo na yung unang kinita ko noon, nung ako po ay rumaraket-raket lang, parang 1,000 pesos siya. So nag-offer ako sa Panginoon ng 1,000 pesos. At alam niyo po ba, nilevel up ng Panginoon yun 10 times. Ano pong ibig kong sabihin? Kapag ikaw ay napagkatiwalaan sa maliit, when you have faith in the Lord, kapag ikaw ay nanampalataya ng lubos, 'di ba? Hindi ka bibiguin ng ating Diyos na buhay. At sinabi din po sa Kawikaan 3 verse 9, parangalan mo ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga unang bunga ng iyong ani. Alam niyo po ba yung mga first sa Panginoon? It is holy. It is sacred. Bakit? Pagpapakita na inuuna mo siya. Amen po ba? Amen. At ang number 4 po ay blessing the man of God. So ito po yung babae sa Zarephath. Yan. Pumunta ka agad sa Zarephath, sabi po ni Yahweh, nasakop ng Sidon, at doon ka manirahan sa may isang byuda roon at inutusan kong magpapakain sa iyo. So pinapunta niya po doon, 'di ba? Si Prophet Elias. Kaya naman sabi po ni pumunta si Elias sa Zarephath. Pagdating niya sa pintuan ng bayan, may nakita siyang byuda na nangangahoy. Sinabi niya sa babae, "Pwede mo ba akong dalhan ng kaunting tubig na nakalagay sa banga upang makainom ako?" Verse 11, nang paalis ng byuda para kumuha ng tubig, sinabi pa sa kanya ni Elias, "Pakidalhan mo na rin ako ng tinapay." Elias, medyo tayo medyo parang bossy tayo, pero yan, sa interpretation natin. Pero nakita natin, di ba, kung gaano kabuti ang Diyos. Verse 12, sinabi ng byuda, "Nagsasabi po ako ng totoo sa presensya ng buhay na Panginoon na inyong Diyos, na wala na akong tinapay." Ayan. Ang natitira na lang ay isang dakot na harina sa banga at kaunting langis sa tapayan. Nangunguha nga po ako ng ilang pirasong kahoy dito para dalhin sa bahay at lutuin ang natitirang harina para sa akin at sa anak ko. At kapag naubos na namin ito, mamamatay na kami sa gutom. Verse 13, sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang mag-alala. Umuwi ka at gawin ang sinabi mo. Ngunit ipagluto mo muna ako ng maliit na tinapay mula sa natirang harina at dalhin mo agad ito sa akin. Pagkatapos, magluto ka rin para sa iyo at sa anak mo." Verse 14, sapagkat ito ang sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, "Hindi mauubusan ng harina ang iyong banga, at hindi mauubusan ng langis ang iyong tapayan hanggang sa araw na padalhan ko ng ulan ang lupa." Amen? Sino pong gusto nun? Amen. Sa atin po yun. So lumakad ang byuda at ginawa ang sinabi ni Elias. Kaya may pagkain sa araw-araw si Elias at ang byuda ng pamilyang ito. Verse 16, hindi nauubos ang harina sa banga at hindi rin nauubos ang langis sa tapayan ayon sa sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Amen po ba? Ang mga man of God po, tulad po ni Rev, ni Pastora Marie, sila po ay pagmamay-ari ng Diyos. And when we bless them, ibe-bless din po tayo ng Diyos. Amen po ba? Hindi po ako ang nagsabi, but it is written in the Bible. Diba? Kapag po tayo ay nag-bless ng man of God, pag-aari yan ng Diyos. At kapag inuna natin ang kalooban ng Diyos, nakita natin, 'di ba, na kahit tayo mismo, alam natin sa sarili natin na nangangailangan tayo, but we give blessing, we give back, 'di ba? Hindi po tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. So again, giving is not just an act of worship, but also an act of obedience to the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po sa Deuteronomy 28 verse 2, "All these blessings will come upon you and accompany you if you obey the voice of the Lord your God." Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito.
Verse 3, pagpapalain niya ang mga lungsod at mga bukid ninyo. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Verse 5, pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Verse 6, pagpapalain niya lahat ng ginagawa ninyo. Verse 7, ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Sama-sama silang sasalakay sa inyo, ngunit magkakanya-kanya sila patakas. Amen po ba? So the Lord will send the blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land that He is giving you. Deuteronomy 28 verse 8. So sabi po sa Tagalog, pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Amen po ba? So let us raise our hands. Whatever it is that you're experiencing financially, ano man ang nararanasan mo, kung ikaw man ay merong problema sa puso sa pagbibigay, kung ikaw man ay madamot, kung ikaw man ay sakim, kung ikaw man ay nagawa mong pagkaitan ng kapwa mo, knowing that you have something, come on, offer it to the Lord. Say, Lord, forgive me. Lord, I have repented. Kung nag-isip man ako ng masama, kung ako man ay nag-isip ng hindi maganda sa aking kapwa, o maging sa aking pong pastor, o maging sa amin pong church, Lord, we ask for forgiveness. Forgive us, O Father, and give us the spirit of a cheerful giver, a heart of a cheerful giver, an obedient heart. Lord, puso na nagpapakababa, puso na nagpapaayos, puso na sumusunod sa iyo, puso na may banal na takot sa iyo. Lord, ilagay mo po sa amin yan, likhain mo po sa amin yan. At ngayon pa lamang, we are binding all of the spirit of greediness, the spirit of pride, anumang kasakiman na mula sa kaaway, pag-ibig ng higit pa sa pera, pag-ibig ng kung ano pang higit pa sa material na bagay. Lord, mga ambisyon namin na hindi mo kalooban, lahat ng iyan, Panginoon, we are binding all of the works of the enemies in our lives. At kung ito man, Panginoon, ang siyang humahadlang upang kami pagpalain, Lord, we rebuke it all. The spirit of poverty in our lives, O God, lahat po ng ito'y pinalalayas po namin. And right now, God, as we raise our hands, we are receiving the blessing of being a good steward. The blessing, Panginoon, na mapagbigay, na mapagkaloob, Panginoon. Hindi masasayang yanin, hindi mapanghihinayang, Panginoon. Lord, hinihingi po namin ito sa iyo because you have won it in the cross of Calvary. Pinanalo mo na yan sa amin doon, Panginoon. At iyan ay namatay na kasama sa krus ng Kalbaryo. Kaya, Panginoon, hinihingi po namin ang pagsama mo. Tanggalin yung poverty mentality. Tanggalin yung pagiging sakim sa amin. And Lord God, we are receiving the blessing, the open windows in heaven, the blessing from you, God. At lahat po ng mga magnanakaw, lahat po ng gawa ng kaaway, tanghalang kaaway, ay hindi po namin pinahihintulutan sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Come on, receive your blessing. Pray to the Lord. Hallelujah. Receive. Receive, Lord. Salamat po sa bagong opportunity. Salamat po sa trabaho. Salamat po sa magaling na pamilya, maayos na relasyon. Salamat, Panginoong Jesus, sa pag-aayos ng finances ko. Salamat po, Panginoong Jesus, sa pagkakaloob sa akin na maging good steward ako. Salamat, Lord God, sa pagpapala mo sa buo kong sambahayan. Salamat, Panginoon. Come on, give thanks to the Lord, for you have received the blessings of God. In Jesus' mighty name, O God. Thank you, Jesus.
patuloy na makamukha ka po namin, Panginoong Jesus. I'm entrusting each and every one. Anumang kasinungalingan ng kaaway, ay pinapalitan ko lamang po ng katotohanan na nagmumula po sa inyo, Panginoon. Oh Father, ingatan mo po yung testimony na binubuo mo sa buhay po ng bawat isa sa amin. And this testimony will glorify your precious holy name, Jesus. Lord, I thank you for all of the blessings and for the correction. Thank you, Jesus. And we sealed everything po ng iyo pong makapangyarihang banal na dugo. In this we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. May the Lord bless you all po. Again, you are super, super blessed. God bless you po.